Hindi kayo nahiya sa ginagawa ninyo, hindi kayo natatakot. Viral ngayon ang isang vlogger na isang OFW kasambahay sa Middle East dahil sa mga malalaswa nitong mga video na pinagpestahan ngayon sa social media. Paano ba naman kasi di ito pagpestahan mga kababayan? Kakaiba kasi ang diskarte nito para mapansin ng mga tao sa social media. Ginamit nito ang kanyang katawan para makahakot ng maraming views. Lahat kaya niyang gawin para mag-viral. Kahit na ang paghubad ay kanya nang ginawa para lang sumikat. Ultimo ang pribadong buhok nito sa baba ay ipinakita nito sa publiko. Kung mapanood mo ang video, talagang masasabi mo na wala ng delikadesa si kabayan, na wala na ng respeto sa sarili dahil sa ambisyon nitong sumikat at mag-viral sa TikTok at Facebook Reels. Ultimo ang pag-amoy nito sa kanyang pagkababae at pag-ibak sa plastic ay kinunan rin ito ng video at ipinost sa kanyang social media account na walang takot at hiya. Kaya't marami sa mga OFW ang nagalit. Ani sa kanila, kapal ng pagmumukha mo, pinagagawa mo, maraming mga OFWs na matitino ang nadadamay. Nakakahiya ka, pati ba naman bulbul mo niladad mo pa para lang sa views at pera? Kaya napapahamak kami na matitino dahil sa kagaya mo. Mababa tingin ng ibang lahi sa mga OFW lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay dahil sa katulad mo. Dapat sa'yo pauwiin sa Pilipinas at doon ka maghubad-hubad dito sa ibang bansa. Wala kang respeto sa sarili, pati tayo na nagtatrabaho ng maayos na dadamay. Kaya sabi ng amo ko, mga Pinay rin ang nagpapahiya sa mga kapwa nila. Baka pagdating ng panahon, wala nang kadama sa Middle East dahil sa kalasuan mo. Bawal yan pinagagawa mo, pwede kang makulong yan at pagmultahin. Tigil mo na yan kung ayaw mo pauwiin sa Pilipinas ng biglaan. Ngunit sa kabila ng mga payo ng maraming OFWs, lalo lang nagmatigas ang ulo ni kabayan. Wala itong paki sa mga sinasabi ng maraming OFWs. Dahil anya sa kanya, wala naman umano siyang inaapakang tao sa kanyang ginawa at suportado naman daw siya ng kanyang pamilya. Basta ako guys, no comment na wala akong inaapakang tao. Yun lang guys. Pag mahilig ka daw sa kape, matapang ka. Alam nyo kasi po, pag magpapa-apekto kayo sa mga taong katulad mo lang na content creator, wala kang mapapala. Basta ako, wala akong inaapakang tao. Yun lang guys. Bahala na sila dyan kung ipapahamak nila yung kapwa nila. Basta ako, wala akong alam na kasalanan sa kanila. Di ba guys? Kung insecure kayo sa... Kung insecure sila sa sayaw ko, anong magagawa ko? That's my challenge. Oh, di ba challenge? At least ako guys, sa totoo lang, wala akong asawa, wala akong anak. At sa katanggap ng pamilya ko guys, yung ginagawa ko. So, yung mga iba kasi, ang akala nila, yung mga bashers ko ba, ang akala nila, may anak ako, may asawa ako. So ano ngayon kung, di ba? Kung ganun yung ginagawa ko. Kaya pala maraming napapahamak dahil sa katigasan ng ulo ng iba nating mga kababayan. Alam naman sana siguro ni kabayan na bawal sa bansang kaharian ang kanyang pinagagawa. Matatandaan natin sa Hong Kong na may nakasuhan na OFW. Pinaghahanap dahil sa mga video nito na malalaswa. Muntikang pang pagmultahin ng halos 1 milyon. Kaya't nag-public apology yung ating kababayan doon sa Hong Kong. Sana hindi mangyari iyon dito sa isa pa nating kababayan. Dahil pag nagkataon, ang tapang na sinasabi niya ay baka mapapalitan ng matinding problema. Kaya pala ganito na lang kung magalit si Kaagapay Kabong Concha sa mga pasaway ng mga OFWs. Lagi na nga siya nagbigay ng payo, pero ang iba talaga matitigas talaga ang ulo. Walang niya talaga ang kakapal na mukha ng ibang mga kababayan natin. Wala namang problema kung gusto niyong lumandi, kung gusto niyong gumawa ng mga ganyang kahalayan, pero i-private ninyo. Diyos ko naman kayo. Kaya ang baba ng tingin sa ating mga Pilipino eh. Wala naman nagmamalinis sa atin dito. Lahat tayo mayroong kalokohan sa katawan. Pero wag naman ninyong gawing brutal. Wag naman kayong mag-live ng nakakita ng mga tao. Binabash na kayo ng mga tao. Galit na galit ang mga tao sa pinagkagawa ninyo. Hindi kayo mahiya. Dahil nyo pa yung nasa bar. Dahil nyo pa yung mga agogo dancer sa mga ginagawa ninyo. Mabuti pa sa agogo dancer, at least pag pumasok ang tao doon, u-order ng beer,
meron silang mga tip doon, may komisyon. Eh kayo, walang ya. Tapos pag binas kayo at pag pinost ko kayo dito, magagalit kayo. Dapat sa inyo ipagre-report na eh. Dapat talaga isama yan sa sa PIDOS. Pag may nakita nagti-TikTok, dapat pauwiin na. Wala namang bawal sa TikTok eh. Okay? Sumayaw kayo, pero ayusin nyo naman yung panunamit ninyo. Hindi yung blantad na yung kaluluwa ninyo. Walang ya kayo. Respeto naman mga ate. Respect. There are other employers watching you. You are not in your country. If you are an OFW, please do respect. Respect the host country. Hindi yung ganyan ang ginagawa ninyo. Tapos pa nagka-problema kayo, hihingi kayo ng tulong sa ating gobyerno. Pag nahuli kayo, pag kayo, hihingi kayo ng tulong sa ating gobyerno. Sisisihin nyo yung gobyerno pag hindi kayo natulungan. Walang nagmamalinis sa atin dito. Lahat tayo puro may dumi sa katawan. Pero ang hinahabol lang natin dito, matuto sana kayo maging pribado ang ginagawa ninyo. Hindi yung ipabuyang-yang nyo sa buong madla, yung sarili ninyo. Hindi na kayo nahiya. Grabe kayo. Pwede lang magmura dito. Nakakainis kayo, nakagigil kayo. Mga tao na papahiya sa ginagawa ninyo, kapwa ninyo Pilipino na papahiya sa ginagawa ninyo. Umayos kayo. Ayusin niyo yung sarili ninyo. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.